Hoy Ursula ha, yung sinasabi ko sa'yo ha, alagaan mo yung mga kapatid mo, dito ako sa malayo. Makinig ka sa lola mo. Huwag ka lagi naglalakwat siya ha. Sinasabi ko sa'yo yan. Magpapadala ako bukas pag nakuha ko yung sahod kumawaya kay ma'am. Ha? Teka lang, parang may kumakatok. Babay na, ingat kayo dyan sa bahay. Sino kaya yun? Hi, Sonia! Uy, Senyorita Blandina! Nandiyan pala kayo! Hindi namin na-expect na pupunta kayo ngayon. Pasok kayo. Naku, kitang baby mo. Tawagin ko lang si Madam, ha? Naku, salamat. Maya ka, baby. Sige, tawagin mo na si Mama. Pasok na, bilis. Senyora! Oh, Sonia, bakit? Senyora, dito na po si Senyorita Blandina. Kasama yung pinakamamahal niyong apo. O sige, magpapanti lang ako, ha? Bababa na agad ako. Baba na po kayo. Blandina, tinawag ko na si mama mo, yung nagbibihis lang, nagpapalit ng damit. Nakakatuwa naman to baby mo. Ah, cute kamukhang kamukha mo, ha? Nakakatuwa, Blandina, masaya ako at meron ka ng anak at malilibang ka na. Ah, baby ko. Salamat, Sonia. O nga pala, ba't nandito ka? Ay, naku, pinapunta ako ni Mama. Kaya pumunta kami rito. Pinapunta ka ni Senyora. Kaya naman pala eh. Cute mo, baby. Manisip ko ng pangalan dyan. Wala pa nga ako naisip sa pangalan ng batang to. Ilang buwan na, laki na. Tapos wala pang pangalan. Wala pa. Kakatuwa naman. Naghahanda ako ng makakain yung magnanay, ha? O sige, Sonia, please lang. Gutom na ako, eh. Tanghalian na rin naman. Pinagluto na rin naman ako ni Senyora. Diyan ka lang muna, Senyorita Blandina. Chichi. Oh, ting pa simple. Tumitingin pa kay Mami. Ka talaga. Pumapalak pa. Gusto mo dito, ha? Oh, nakakatuwa naman itong batang to. Ay, kaka Lola. Hi, Lola. Ay, pumapalakpak. Di ba, Lola? Di ba, Lola mo? Tuwa-tuwa si Lola mo. Sonia! Senyora, bakit po? Kunin mo na nga muna yung battery at mag-uusap kami ng anak kong si Blandina. Ah, sige po, Senyora. O, sige nga, Sonia. Kunin mo na muna to. Usap lang kami ni Mama. Sige po. O, Sonia ha, huwag mong pakakapitan sa lamok yan. Pati sa langaw. Opo, Senyora. Buksan mo yung mga bagay-bagay doon para ma-press ka niya apo ko. Sige na, ingatan mo yan. Pag may kagat ng lamok yan, babawas sa sahod mo. O nga pala, Mama, bakit niyo po ba kami pinapunta ng anak ko rito? Pinapunta kita rito, pati yung anak mo, dahil gusto ko pabinyagan yung anak mo. Sagot ko lahat. Kahit ano pang gusto mo ihanda ko sa anak mo, gagawin ko. Dahil apo ko siya. Wala kang gagastusin. Kahit isang singkunduling, kahit pisong duling. Sagot ko na, dahil mahal ko ang nag-iisa kong apo. Sagot ko lahat. Talaga po? Mama, salamat ah. Kahit napakatigas ng ulo ko, you're always there for me. You're always there to support me. Everything that I have. Dahil sa inyo. I'm so stubborn. Pero you're always there for me, Mama. And I'm so thankful and grateful na meron akong mother na kagaya ninyo. Gagawin ko yun para sa iyo, Blandina. Kasi mahal kitang anak. Nag-iisa kitang anak. Kaya lahat ng sinasabi mong yan, okay lang sa akin. At nagpapasalamat ako dahil may anak ako kagaya mo. Tama ka, matigas ang ulo mo. Yan, wala akong magagawa eh. Yan ka. Maraming salamat sa inyo, Mama. At pabibinyagan niyo yung anak ko. O nga pala, kailan nga pala uuwi si Peter?
Baka po sa isang linggo umuwi na po si Peter kasi gusto niya po makita yung bata. Ganun ba? Next week pa? O nga pala mama, saan po ba gaganapin yung binyag? Siyempre, gaganapin ko sa mamahaling venue ang binyag ng apo ko sa Palazzo Verde, dyan sa Daang Hari, pagmamay-ari ng mga Villa. At kailan po ba? Sa linggo agad-agad ang binyag ng apo ko. Sa linggo na? Mama, marami pong salamat. You're always there for me talaga. I'm so happy to have you, Mama. Nako, Blandina, tignan mo ka sa kaartihan mo. Siyempre, nanay mo ko kaya susuportahan kita. You're always welcome. Thank you. Pasensya ka na, Ma. Kung kahit hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin si Peter kahit wala naman akong nakikita sa kanya. O nga pala, Blandina, kamusta ang trato sa'yo ng kamag-anak ng asawa mo? Are they good to you? Are they kind? Okay lang, Ma. Patuloy akong inaapiramdam kong paging ipokrita nung biyanan ko pati nung sister-in-law ko. Nung nawalan nga ako ng pera, may halos ibasura nila ako eh. Pero dumating ka't binigyan mo ako nung nakaraan. At sinanla ko yung sing-sing ko, yung isang sing-sing ko. Nilagyan ko ng laman yung tindahan. Ayun, kana mo Diyosa na ulit ako. Kung pagsilbihan ako. Pero, grabe kung apihin ako ng mga gima. Sabi ko na eh, unang tingin ko pa lang sa kanila, alam ko yung mga likaw ng bituka ng mga yun. Mga masama talagang ugali. Pag may pera ka, prinsesa ka. Pag wala, basura ka. Ang dapat lagi mong tandaan, Blandina. Oh. O nga pala, Ma. Pwede ko bang papuntiin yung biyanan tsaka yung hipag kong hilaw para kahit paano masabi ko yung mga plano ko sa biniyag. Sige, papuntahin mo. Pero wag kang umasa na itatarato ko ng maayos siyang kamag-anak ng asawa mo. Sige, tawagan mo. Ayun yung mga remote, oh. Pwedeng maging cellphone yan. Sige, Mama. Maraming salamat. Tawagan ko lang. Hello, Francia. Nasa si Mama. Pabibinyagan na pala yung anak ko sa linggo. Pumunta kayo ngayon dito sa bahay, sa mansyon ni Mama. Para pag-usapan. Pumunta kayo rito, ha? Oo. Kayo na bala sa pamasahe nyo. O, sige na. Pumunta ka dun sa anak mo. Sige, mapuntahan ko rin yung anak ko sa may kwarto niya. Sa playroom. Excited na kasi ako makita ng apo niya yung mga laruan niya dun eh. Salamat ulit, Ma. Mawalang niya yung mga yan. Sabi ko na eh. Hindi lang nasusumbong sa akin tong si Blandini. Pero inaapi nila ang anak ko. Umanda kayo sa akin. Alam kong inaapi niyo anak ko katulad ng pang-aapi niyo sa unang asawa ni Peter.